parang ready na ba kayong maging presidente? Parang yun ang tinutukoy niya. Nako ha. Ang ating successor, si Inday Sara, ang VP, na talagang nalulungkot ako, winawatak nila yung sistema ng demokrasya na talagang kung sino yung binoto ng tao, yun dapat sundan. Huwag naman natin ginugulo o dahil sa sariling ambisyon ay sinisiraan. Ayoko yung binubuli eh. Ayoko ng kuyo. Pero yan. Kami lahat, sobrang believe kami dun sa challenge nyo for the yung mga kabataan young entrepreneurs. Can you tell us more about this? Yes, about, kailan ba yun? Nag-launch yata kami mga 2 weeks ago, hindi na nga ako nakapunta. Ngunit eto nga yung Young Creatives Challenge at matindi yung aming premyo at nasa 1 million kada sanga ng ating sining. May graphic novels, may screenwriting, scriptwriting, music, animation, game development, pati online content. At kada isa 1 million. Maliban doon, dahil nga sa nakaraang taon, may mga bata na wala pang 18 years old, kaya may elementary level. Ang nakakatuwa, yung mga mas nakakatanda, over 35, eh sinasabi na wala rin contest daw sa kanila kasi naglaho na yung Metropop, naglaho na yung mga iba't ibang contest. Eh gusto rin nila magkaroon ng contest kasi yung sa CCP, limitado rin daw. Tignan natin, hindi ko kakayanin, pero kung madagdagan ng budget ng Creative Industries Council, napaka-importante. Palagay ko, hindi na uso yung starving artist, yung sinasabing na gutom. Kailangan gawing industriya ang ating likas na talent. Ano? Hindi naman pwedeng ganon. Pero maraming nagtatanong anong gagawin para sa ating industriya kung talagang may sakit na o yung mga tao lang ang nawalan ng paniniwala sa bisa nito. Yun ang ating katanungan. Sa palagay ko, nagbago na rin ang problema natin. Lahat nakakapag-produce. Murang-mura na mag-produce ngayon. Kahit cellphone mo, pwede kang gumawa ng short film. Ang problema, paano i-distribute at higit sa lahat kung paano i-monetize. Doon siguro tayo dapat umutok at yan dapat ang turo ng ating pamahalaan. Yeah, pero yung Metropop you mentioned, no, Senator, siyempre kami lahat, alam namin Metropop, ang bongga, kayo po yun. So, bubuhayin niyo po ba yung Metropop? No, I think Metropop has been bought over by GMA7 or someone else. But definitely, yung sa Young Creatives, may songwriting na nandun. So, inaasahan ko na bubunga rin ito sa mga iba't ibang tugtog. At tinitingnan natin kasi first year pa lang siya last year. We will definitely improve over the years. Saan yung movies? Kay Direct Karen Yap? Hindi na natuloy yung third film kasi naabutan na ng eleksyon eh. Tinamad na kami eh. Nagkabisi-bisihan. Yun. Pero gusto niyo pa rin po? Next year, after the elections. May chance pa rin po ba matuloy? Matutuloy yun. Kaya lang hindi ngayon. Pero Hindi pa ngayon eh. Na-busy na lahat eh. TV series na raw? Hindi pa namin alam eh. Kaya nga may discussion na dapat daw yung TV series. Marami kasing may iba't ibang idea. Hindi pa alam. Pero naisang tabi na muna dahil nga sa eleksyon. Pero Senator, sa 50th Metro Manila Film Festival, merong Himala the Musical. Na-excite po ba kayo sa balitang yun? Actually, dalawa. Pero hindi, meron po sa, may pinasok po. Official entry po siya. It's not new. Is it new? Di Yung ba new lumabas po. na yan sa teatro? Hindi po, ito po bago. Di ba lumabas Pelikula. na sa Pelikula. Ginawang pelikula po. Musical. Himala the Musical po. Sinannounce na nila na pasok. Unitel po. So, Pero kayo ang ano nun dito sa... Well, si Ricky Lian nagsulat at hindi ko alam kung anong arrangement nila. Yung sine, tinake over yata ng ABS. I don't know what happened after 86. Senator, nakakatuwa po yung advocacy niyo para sa mga kabataang bagong artista ngayon na gustong sumikat o mailabas yung talent nila. Pero Senator, sa showbiz industry po kasi alam natin ngayon na bukod po sa issue dati ng drugs, ngayon po nabibring up po yung sexual abuse sa mga
starting gustong sumikat, ano po yung parang naiisip niyong solusyon? Since kayo po lahat ng problema ay nasusolusyon po. Ako ha? Ano po? Well, unang-una, dapat hindi nakakaligtas. Dapat parusahan ang gumagawa ng ganyan. Alam natin kung minsan tinatanggap na lang na yan ang kalakaran sa industriya. Hindi yan tama. Lalaki man o babae, dapat magpataw ng kaso, panindigan, ipaglaban, at talagang dapat may mahuli. Dapat may sumagot. Yan ang problema kasi tuloy-tuloy yan dahil walang nahuhuli, walang nagsusumbong. Pangatawanan ninyo kung nabiktima kayo. Kahit mahirap, kahit sinasabing nakakahiya, talagang ipaglaban ninyo yung karapatan ninyo. Mga ano masasabi niyo na ang daming artista na nakakilala? Oo, Mas marami ba ngayon kaysa dati? Sobrang dami. Almost 100 Sobrang dami. celebrities. Parang ang dami naman lagi. Sa totoo lang. Ayun, pinakamarami daw. Pati ka mag-anak ng artista. Ganon, ay naku. Anong pong reaction sa ganyan? Well, higit sa lahat, nakikita ko yung issue, lalo sa national, pagkat ang hirap-hirap mangampanya sa buong kapulungan. So yung name recall at yung pagkakakilala sa artista ay bentaha talaga. Malaking bagay talaga sa pangalan, sa pagkilala. Hindi ka na mangangampanya, kilala ka na. Ang hirap kasi umikot. So talagang may bentahang malaki. Senator, Ang akin na lamang, demokrasya nga to, kaya lahat ay tatakbo. Yung gusto natin, syempre sundan natin. Yung iba, takbuhan natin, palayo, ayaw natin. Pero yan, Pabor sa political dynasty, sir. Well, ang political dynasty, hindi ko masasabi na dynasty talaga in the sense na medyo magulo kasi dahil yung kung minsan, nangyari na kasi sa akin, hindi ko naman first choice magpolitika, pero napilitan at yun ang utos ng mga kababayan ko sa Ilocos yun. Napilitan ako tumakbo kahit hindi ko naman kagustuhan. Pero ganyan talaga Kung minsan, sabi nila, hindi maganda kasi tuloy-tuloy. Pero sa kabila nun, minsan napipilitan ka. Kung titignan natin sa Estados Unidos, sa ating konstitusyon, merong anti-dynasty pero hindi naman nagiging batas pero sa SK. Sa Estados Unidos kung saan sinasabi lahat demokratiko, walang batas na anti-dynasty. Sunod-sunod yung mga Kennedy, yung mga Bush, sunod-sunod yung iba't ibang pamilya. Ganon din sa ibang lugar kasi ang sabi naman nila, talaga naman sumapi sila sa halalan at libreng hinalal ng taong bayan. Ako talaga hindi ko maintindihan kasi ako mismo napilitan tumakbo at maging politiko kahit hindi sa aking kagustuhan. ang bongga. Pero Senator, eto, before the filing niyo po na COC 2 weeks ago, a week ago, maraming ginawa, parang teleserye din. Bigla kayong tumakbo bilang independent, umayaw kayo sa partido ni Presidente ng inyong brother. Hindi naman sa umayaw, ako'y nananatiling nasyonalista pa rin. Okay. Pero ayoko dun sa alyansa Okay. dahil magulo yun Ito yung bagong Pilipinas. Naguguluhan kasi ako sa alyansa, 5 partido yon. Sa iba ba, nag-aaway? Katakot-takot na bangayan kasi alam natin yung mga partido, yung mga mayor nila, iba't iba. Tapos yung kanilang mga kongresista, iba't iba. Ayoko naman makipagbangayan. Alam naman natin, napakainit ng halalan sa atin. Wala naman akong kaaway Yes. Ba't naman makikipagkaaway? Yes. Mas okay para sa akin. I prefer to be able to cross the line, to speak to all partners, and finally to be able to work. Mas okay, panigan na lang ang sambayan ng Pilipino, wag partido, wag personalidad, wag kung sino. Mas importante talaga na nakakausap mo ang lahat at ang tanging katungkulan ko ay pag-isahin ang ating bansa na watak-watak na. Sabi nga ng ama ko, isang bansa, isang diwa. Yeah, very well said. Pero as early as now, Senator, may mga nagpo-push na po na pwede kayong pumalit kay Pangulong Bongbong after this. Ako yan ang dynasty ng todo-todo. Hindi, tignan natin.
Ang akin lamang, marami akong nasimulan bilang senador, yung land reform nga, yung sa agrikultura, nasimulan ko yung social pension ng ating mga lola, paano pa yung mga PWD, yung mga solo mom, at yung mga infrastructure, higit sa lahat, yung kamahalan ng kuryente. Naumpisan ko na pero bitin, alam mo yun. Alam naman natin, bibigyan mo nga ng titulo, wala namang pambili ng bini, wala namang makinarya, wala traktora. Dapat tulungan mo ng tuloy-tuloy, medyo hand-holding muna para makapag-umpisa ang mga magsasaka. So sa ngayon po, naiisip niyo na po ba yung mga gusto niyo pong gawin kung sakasakali? Oo, klarong-klaro na kasi bitin Bitin halimbawa, nabigyan natin ng social pension, yung mga marginalized na lola. Pero yung mga PWD, hirap na hirap yung mga yan. Hindi naman natin natutulungan ng sapat. Yung mga hindi nakakalakad, kailangan tulungan niya. Nakakatindi ng therapy, doktor, sangkatutak na gastos, wala tayong tulong. Tapos yung mga solo parents, mga hirap ang mga nanay, di ba, mag-isa. So, I think we need to take care of them also. So, to be continued, ang papel ko sa social justice. Pero sabi ko ni Janice, parang ready na ba kayong maging presidente? Parang yun ang tinutukoy niya. Nako ha. Ang ating successor, si Inday Sara, ang VP, na talagang nalulungkot ako, winawatak nila yung sistema ng demokrasya, na talagang kung sino yung binoto ng tao, yun ang dapat sundan. Huwag naman natin ginugulo o dahil sa sariling ambisyon ay sinisiraan. Ayoko yung binubuli Ayoko ng kuyo. Pero yan, anyway, Senator, sa showbiz, ang dami niyo po na tulungan sa pamagitan ng ECP, nag-head kayo dyan. Siyempre, kaluskusus mo, sino makakalimot, di ba? Cecil Awards pa. Ang ano talaga, sobrang yung pagmamahal niyo sa industriya din, di ba? Kaya ang dami nagsusupport sa inyo. Sa palagay ko, ang creative industries, ang tunay na tahanan ng Pilipino. Kasi artista ang Pilipino, hindi naman tayo matindi sa agham, hindi naman tayo mga engineer o di kaya basketball player, hindi naman tayo atleta. Pero sa puso at kaluluwa ng bawat Pilipino, may arte, may sining, may kultura. May talent talaga tayo na binigay ng Diyos at talagang nasa atin yun eh. Binigay talaga sa atin, special at kakaiba. So I think Filipinos have to learn to tell their stories given the opportunities and platforms to disseminate what we know and to share the joy and the art with the whole world. Senator, may tanong lang daw po, ano daw po yung mapapayo niyo sa mga artistang tumakbo ngayon o tatakbo ngayon? Gamitin ang plataforma ng politika para makatulong sa tao. Mag-aral ng maigi, makinig ng puspusan, at hindi lamang pansarili ang posisyon, kundi serbisyo publiko talaga. Nasa ng Senator, mahal na mahal talaga yung kabataan. Nakaka-mission din yung... Yung Kabataan Barangay t-shirt. So, kaya nga. And then nagtitiktok kasi ako, tapos ito yung pinasuot sa akin. Tinuloy-tuloy ko na, komportable at nasanay na ako buong buhay. Yeah. Actually, Senator, nakikita ko kanina yan, naalala ko yung Batakan Barangay may mga gano'n, di ba? Mga ira. Nakikita namin yung mga, kasi dati, di ba? Nagkabukingan. Kaya nga, nakita ko. Kanina yung mga batang galing mascot sa UP. Nandito naman taga-YouTube. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin eh.